Okay. Happy Lord's Day po muli sa ating lahat. So tayo po ay nasa Article 8 na ng ating pag-aaral o tungkol sa Belgic Confession of Faith. And ang Article 8 po ay tumatalakay na tungkol sa Trinity. And ang ating pong, yung po ang ating Article 2 hanggang 7 ay tumatalakay sa banal na kasulatan. Ngayon naman po ay ang ating Article 8 ay tutatalakay na tungkol sa ating Panginoong Diyos at sa banal na Trinidad. So, Article 8 said, God is one in essence yet distinguished in three persons. Sabi po ng Article 8, according to this truth and this word of God, we believe in one only God, who is one single essence, in which are three persons, really, truly, and eternally distinct, according to their incommunicable properties, namely the Father, the Son, and the Holy Ghost. The Father is the cause, origin, and beginning of all things, visible and invisible. The Son is the Word, wisdom, and the image of the Father. The Holy Ghost is the eternal power and might proceeding from the Father and the Son. Nevertheless, God is not by this distinction divided into three, since the Holy Scriptures teach us that the Father, the Son, and the Holy Ghost have each His personality, distinguished by their properties, but in such wise that these three persons are but only one God. Hence then, it is evident that the Father is not the Son, nor the Son the Father, and likewise the Holy Ghost is neither the Father nor the Son. Nevertheless, these persons, thus distinguished, are not divided nor intermixed. For the Father hath not assumed the flesh, nor the Holy Ghost, but the Son only. The Father had never been without His Son, or with His Holy Ghost. For they are all three co-eternal and co-essential. This is neither first nor last, for they are all three one in truth, in power, in goodness, and in mercy. So ito po yung nilalaman ng Article 8. So let us pray muna po. Aming Diyos, kami po ay patuloy na naniniwala sa inyo at sa inyong kapangyarihan, Panginoon. And bilang mga mananampalataya, patuloy kami nahingi sa inyo ng karunungan at natutunan namin ang kahalagahan, Panginoon, ng ninyo sa aming mga buhay. Maunawaan namin kung bakit ang tungkol sa Trinidad. Bagamat napakalalim nitong unawain, alam namin kay Diyos na siyang nagpupunan nito sa aming isipan. Pangunahan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral ng iyong mga salita, lalong higit sa akin na siyang magiging tagapagturo nila sa oras na ito, Panginoon. Dalangin po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri, pagsambat, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang Article 8 ay nahahati, kung titingnan po natin siya, nahahati sa tatlong bahagi. Una, tinatawag na one God, one essence. No? Ang ibig sabihin po ng one God, one essence is there is only one God, not multiple gods. God's essence, ang ibig sabihin is very being, is single and undivided. This affirms that the core belief in monotheism, belief in one God. The second part is the three distinct persons. So, yung sinasabi dito, within this one essence, there are three distinct persons. The Father, who is the source and origin of all things. The Son, who is the wisdom, the Word, the wisdom, and the image of the Father. And the Holy Spirit, who the eternal power
and might proceeding from both the both the Father and the Son. Each person is truly and eternally distinct from the others, with unique roles and properties. However, they are not divided or blended together. They remain distinct but united. So, ito yung sinasabi po na sa atin sa kabuuan, o yung pinaka-summary noong article, ay pinakikita ko sa atin dito, yung person and essence ng Holy Trinity. Sa kabuuan po, no, alam niyo, bago ito nabuo, no, actually, my sermon today ay galing po sa Ligonier Ministry. No, po. So, tinignan ko po yung yung Trinity, and then ito hinakuha ko mula sa Ligonier Ministries. So, unity in eternity and essence, the three persons are co-eternal. They have always exist together. So, yun pong, yung Trinity, so, alam ko naman natin, kahit naman hindi ko laging sabihin sa inyo, alam ko naiintindihan nyo to, dahil dinaanan natin yung mga ito, pero napakaganda nating palaging inire-refresh, no? Because this is our doctrine as Reformed. And napakahalaga na naiintindihan natin ito na, kasi alam po natin, in some churches, hindi na masyado nilang ini-emphasize ito. Why? Kasi sinasabi nila, hindi naman, kung hindi ko ba malaman yan, maliligtas ba ako? So parang may mga pilosopo na sumasagot ng ganon. And although kahit minsan yung mga tao na encounter ako, pag tinatanong ko sila, they do not answer. Bakit? Kasi nga, ang kaisipan naman nila, basta nananampalataya ako kay Jesus Christ, okay na yon. Pero as a Reformed Christian, we are very aware about this. Kasi kahit na simpleng maling paniniwala tungkol sa Trinity, ay magkukos din sa atin ng false belief. So, yung ibig sabihin, syempre, kung ano yung pinaniniwalaan mo, maaari magtulak din sa'yo sa paniniwala. For example, pag sinabi mo, ang Trinity kasi ganito, ang Father yung nag-create, ang Son ang nag-save, at ang Holy Spirit yung guide natin ngayon. Parang, ang iniisip mo, yung Father kasi is the God of Old Testament. And Jesus Christ is the God of New Testament. And the Holy Spirit is the present, yung Kanya yung present. So, pag ganun na yung thinking natin about God, nakakaroon na siya ng, false doctrine na. Because, kaya nga sabi ito, co-eternal. Ibig sabihin, in all time, all places, hindi sila naghihiwa-hiwalay. Kung ang Father nandun siya, kasi nga maraming paniniwala, noong time ng creation, wala naman doon si Jesus Christ pa kasi creation yun. Andun pa lang yung Father. Si Jesus Christ dumating sa panahon ng New Testament. So yung mga ganon, which is very wrong. No, mali talaga yon. So, kaya sinasabi dito, the three persons are co-eternal. They have always existed together. And co-essential. They share the same divine essence. So, no person comes before or after. None is greater or lesser. They are one in truth, power, goodness, and mercy, a perfect unity of three persons in one God. So, minsan, alam niyo, dito tayo minsan inaatake ng mga ibang sekta. Sabi niyo, ang kananiwala lang kayo sa isang Diyos. Baka parang niyo papaliwanag yung Trinity. So, din tayo minsan inaatake nila. And they believe that we are polytheism. Kasi pag Kristiyano ka, pinaniwalaan mo yung Holy Trinity, sinasabi na, lalo na kapag ang mga medyo na-encounter mo ay mga churches na hindi naniniwala sa Trinity, so they will come up na sabihin sa iyo na, sabi mo, kayo ay
monotheist, one God lang. Pero pag sinasabi nyo, bakit may Ama't Anak at Espiritu Santo pa kayo? Di tatlo ang Diyos nyo. So, yun yung mga na-encounter. And even in the time ng mga reformers, na-encounter din yung mga ito. No? So, the doctrine of Trinity stands at the very heart of the Christian faith. It shapes how we understand God, salvation, and our relationship with Him. Though the word Trinity never appears in Scripture, the truth of one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, emerges from Genesis to Revelation. The sermon seeks to carefully examine the biblical foundation and historical development of this doctrine, helping us grasp the glory of the triune God. Okay. The Trinity in Scripture. In Old Testament, the Old Testament primarily emphasizes God's oneness, contrasting Israel's God with the false God of surrounding nations. Yet, within this monotheistic framework, we find glimpses of the Trinity. So, the name Elohim, this plural form of God's name, suggests a complexity within God's unity in Genesis chapter 1, verse 1. In divine dialogue, in Genesis chapter 1:26, God says, "Let us make man in our image." This cannot refer to angels, as humans bear God's image, not that of angels. So, yan, alam natin in the past years, and even ang mga theologians, so nagkaroon kasi ng controversy itong part na to ng Bible, that some theologians says na ang kausap ng ating Panginoon when He says, "Let us make man in our own our image," ang nag-come up sa ibang theologians na ang kausap ng Diyos doon ay ang mga angels. So, pero sinasabi ng mga reform na that is impossible, na kukonsultahin niya pa yung mga angel before kung bago siya mag-create, kung kailangan ko makonsultahin yung mga angel. No? So, they believe that ang kausap ng Father dito ay ang kanyang, yung God the Son and the Holy Spirit. So the angel of the Lord, this mysterious figure who speaks as God and receives worship, is widely understood by theologians as a pre-incarnate appearance of Christ in Genesis chapter 16, verse 7 to 13, and Exodus chapter 3, verse 2 to 6. Chapter 3, verse 2 to 6. So ito yung time na nakaharap ni Moses yung sa burning bush na. And alam natin, itong angel of the Lord sa Old Testament, palaging tinuturing na ang mga angels daw. Pero we all know na yun yung tinatawag na pre-existence ng ating Panginoong Diyos doon sa Old Testament. Maraming pangyayari na lumalabas yung image nito. For example, yung nangyari kay Lot, I think that's yung kay Lot, yung binisita sila ng mga angel, and then later on, sila na lang dalawa na pinakikita sa kanya, and it happens na this is the Lord. Kasi tinawag siya doong Lord, no? So, the Spirit's activity. So, the Holy Spirit appears distinctly as the agent of creation. So, ito yung nag-hover doon sa creation. And the empowerment in Exodus chapter 35 to 31, and in prophecy in 2 Samuel chapter 23 verse 2. So, ito yung mga glimpses sa Trinity in the Old Testament. The Old Testament hints
at the Trinity, but full clarity waits for the New Testament. In the New Testament revelation, reveals the triune nature of God with greater clarity. Yun po yung binasa kanina. In Jesus' baptism, in Matthew chapter 3, verse 16 to 17, all three persons of the Godhead are present. The Father speaks from heaven, the Son is baptized, and the Spirit descends like a dove. Hindi po kalapati yung hindi kalapati yung bumaba kay Jesus Christ. Sabi doon, I like a dove. So, animoy kalapati. Animoy kalapati ang sabi. Kasi parang hindi siya, hindi siya talaga kalapati. So, in the Great Commission, Jesus commands His disciples to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Jesus' teachings in John chapter 14, verse 16, Jesus teaches that He will pray to the Father to send the Spirit. Each person of the Godhead acts uniquely yet in perfect unity. In Apostles' witness, the apostolic witnesses, the apostles repeated mention the three persons together in 2 Corinthians chapter 13, verse 14, and in 1 Peter chapter 1, verse 2. The affirming early church believed in the Trinity. So ito yung mga evidence in the Scripture ng kanyang existence. Pero alam po natin, kung pag-aaralan natin to today, ng puli, napakahaba, no? At siguradong pagod na kayo, hindi pa tayo tapos doon sa usapin ng Trinity. So, kaya kung i-discuss natin to pero actually, we will discuss this for ilang linggo rin po nating pag-uusapan itong Trinity dahil merong separate na article yung tungkol kay Jesus Christ at separate article din doon sa Holy Spirit. No? So, Article 9 and 10, ito ay tatalakay doon sa dalawang bahagi pa ng Trinity. Pero today, ang pinag-uusapan lang po natin parang introduction, same time ay parang ito ay paglilinaw lang doon sa issue ng Trinity before. So, theological clarity, so understanding the Trinity. So, meron dalawang klase ng yung mga theologians during Reformation Day, meron silang dalawang tinitingnan sa pagbuo ng Doctrine of Trinity. Yung tinatawag na ontological and economic Trinity. So ano ho yung dalawang ito? So the theologian distinguish between two aspects of the Trinity. Una, yung tinatawag na ontological Trinity. This refers to God as He exists in Himself. The Father, the Son, and the Spirit are co-equal, co-eternal, and share the same divine essence. Makikita natin to sa John chapter 1, verse 1, and in Colossians chapter 2, verse 9. So ito po yung ontological belief. Na sinasabi dito, ito yung ang Panginoon, yung existence niya, alam naman natin ang existence ng Diyos is wala talaga siyang hindi natin alam, walang sinasabi kasi nga siya ay eternal being. Ibig sabihin, pag sinabi nating eternal being, walang bound. Ibig sabihin, kung tayo nakakakilala ng oras, yung existence ng Diyos, walang oras yan. Ibig sabihin, hindi natin alam, mahirap arukin ng isipan. Pero sila'y sila, no? Sila'y sila na sa simula't simula pa. No? So, mahirap arukin. Pag sinabi naman nating economic, this describes how the three persons work in redemption. The Father sends the Son accomplishes salvation, and the Spirit applies that salvation to believers. So ito naman yung tinatawag na economic Trinity. So yung function ng
o yung kanilang trabaho sa salvation, ito yung makikita natin. Alam natin, so as a reform, naiintindihan natin itong bagay na ito. Actually, ito yung problema ng ilang mga churches na nag-exist today without a proper doctrine. Iniisip nila, basta tanggapin mo lang ang Panginoong Hesukristo, yun na yun. No? Pero minsan, hindi nila nire-recognize yung work ng Father and Holy Spirit sa kanilang salvation. So that is, napakahalaga na rin, mahalaga rin maintindihan nila. Kasi nga, yung idea na ako ay masasave, basta tanggapin ko lang. So, tama naman, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. Pero minsan, hindi na nakikita yung work ng Father sa kanila through yung pagsasend ng Son, no? And yung pagkilos ng banal na Espiritu. Para sa kanila, ang Espiritu, siya na lang yung parang kumikilos today para para makilala mo si Jesus Christ. Pero tama din naman, no po? Pero not necessary, pero in all, ang ibig sabihin, sa salvation, hindi nila naintindihan kung ano yung work ng Father and Holy Spirit. So, pero as a Christian, kung naiintindihan natin ang mga bagay na ito, lalo tayong magiging thankful sa Diyos. At lalo, kasi in the end, sa salvation ng iba, gumawa ang Diyos at ang pagkatapos nun ay ako na. Ako nang bahala sa aking sarili. So parang ganun yung God is the author and I am the finisher. Parang ganun minsan. And in the end, parang, ang tawag doon, nadidismaya sila, o kaya pag nanghihina sila, later on iisip nila dahil sila yung may dahilan. So, kaya sa atin, napakalaga na naiintindihan natin na yung Trinitarian na to, yung Trinity na to, nag-work sa atin kasi naiintindihan natin na sa pagbagsak natin, nandun pa rin na ibabang talaga tayo ng Panginoon. So, this functional distinction reflects their roles, not any inequality of being. So, sinasabi dito na bagamat iba't iba sila ng roles, pero hindi nangangahulugan na yung Father ay mas mataas sa Son at yung Son ay mas mataas sa Holy Spirit. So, walang ganon. Na silang tatlo is equal. Na pantay-pantay talaga sila. Walang mataas, walang mababa. So, yun yung sinasabi dito. Na hindi ko inuutusan ng Father and Son yung Holy Spirit. Pinakamababang ranggo yung nasa Holy Spirit. At dahil ang naisend naman ang Son ng Father, ay mas mataas yung Father kaysa Son. Walang ganoong, so they are equal in power and authority. No? So refuting the errors. Throughout history, the church has faced false teachings about Trinity. Two of the most prominent are yung tinatawag na modalism. So this teaches that God is one person who reveals Himself in different mode. Take note po yung salitang different mode. Ibig sabihin, nagpapalit-palit ng, kung ikaw sa cellphone, gusto mo isalit ang cellphone mo, ibang mode yun. Kung gusto mo i-dark yung cellphone mo, that is different mode. Parang isang cellphone pero napapalit-palit lang siya ng mode. So, hindi po ito ganoon. So, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father, then the Son, then Holy Spirit. So, yun yung sinasabi dito ng modalism. However, Scripture presents the three persons acting simultaneously, refuting this view. So, ibig sabihin, wala po, ang mga modalism, ganun yung paniniwala nila, na ang Diyos papalit-palit ng mode. So, naniwala silang may Trinity, pero hindi sila naniwala in these three persons of God. Ibig sabihin, naniwala sila sa Father. Ang Father naging anak. And then itong anak, siyang naging banal na Espiritu ngayon. So yun yung paniniwala nila. Hindi sila naniniwala na
these three distinct person ay nag-i-exist. So that is the problem. So another prominent false teachings na nag-exist ay yung tinatawag na Arianism. This claims that Jesus is a created being, not fully God. The Council of Nicaea in AD 321 refuted this, affirming that the Son is of the same essence, homoousios as the Father. In John chapter 1 and in Colossians chapter 1, verse 15 to 17. So, this is one of the, alam ko, ang naniniwala dito ay ang mga Mormons. Isa sa mga church na naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao kasi created lang siya. Hindi talaga siya God. Yun yung paniniwala ng mga Arianism. So, at ang maraming churches ngayon, ganun yung paniniwala. And hindi natin kailangan isa-isahin at alam naman nila yan. So, this is the two prominent na mga false teachings during the history. So, the historical development of the Trinitarian doctrine. In the early church, number one is Tertullian. His first used the term Trinitas, teaching that the one God exists as Father, Son, and Holy Spirit. So, si Tertullian. So, sa church history po ito. Ito yung mga naniniwala na ang Father ay three person in one essence. And then, later on, dumating din si Athanasius. Siya po yung nagano ng Athanasian Creed. Defended the full deity of Christ against Arianism at the Council of Nicaea. So ito si Tertullian, so siya po yung nagbuo ng Athanasian Creed. Then, dumating din po ang mga Cappadocian Fathers, Basil of Caesarea, Gregory of Nazianzus, and Gregory of Nyssa, distinguish between ousia, essence, and hypostasis, person, clarifying that the Father, the Son, and the Holy Spirit share one essence but are three distinct persons. So itong mga Cappadocian Fathers, ito yung mga tao na naniniwala in this doctrine of Trinity and they defend it. So, also, Augustine of Hippo has a contribution in this. In the Trinitate, so yung DE po yung spelling. In the Trinitate, Augustine explained that the Trinity flows from the unity of God's essence. Each person is fully God, yet the three together are not greater than one alone, a profound mystery that reflects the very nature of God. So this is ito naman yung naging contribution. Kilala po natin si Augustine of Hippo. No? Isa sa mga kilalang reformers na nagtaguyod tungkol sa katotohanan. The Filioque controversy. No? So the Western Church added Filioque and the Son at the Nicene Creed, affirming that the Spirit proceeds from both the Father and the Son in John chapter 15 verse 26. So ito, linggo-linggo nating kino-confess. And ito ay nagbibigay sa atin ng mali palagi, no? Lagi na natatandaan natin palagi na yung the Father and the Son, the Spirit proceeds from the Father, both from the Father and the Son. So, yun. This became a major point of division with the Eastern Church contributing to the Great Schism in 1054. So, itong paniwala, so ibig sabihin, ang Nicene Creeds talagang napakatagal na.
At talagang, so alam ho naman natin na itong mga creeds na to, bago siya na buo, ay talaga pinag-aralang mabuti to defend the faith of the believers during those times. So, therefore, upheld the Nicene doctrine. The Westminster Catechism declares there are three persons in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one God, the same in substance and equal in power and glory. So, sa kabuuan po, sinasabi ng Article 8 na yung Father, Son, and the Holy Spirit, ito yung pinaniniwalaan. So, dinidepend ng Article 8 yung katotohanan patungkol sa Trinity. And we as Christian today, so ganun din, nakakaranas din tayo ng mga persecution on how we believe in God. Una na rito yung makaka-encounter kayo, kaya napakahalaga pa rin sa ating mga Kristiyano na iintindihan na uunawaan talaga natin yung kahalagahan ng doktrinang ito. Bagamat wala, sabi nga ng isang reformer theologian, no, na hindi natin fully grasp, ibig sabihin, hindi talaga natin lubos na mauunawaan ang bagay na kung paano. Sabalit, kung ang katotohanan lamang ay kung paano ito ipinaliliwanag ng banal na kasulatan. So dito tayo na mahawak ng ating katotohanan. So last time, pinag-aralan natin yung sufficiency ng Scripture. And if the Scripture says, kung sinasabi ito ng katotohanan ng banal na kasulatan, then mapapanghawakan natin ng katotohanan ng banal na Trinidad. Mga kapatid, ito ay parang sabi ko nga sa inyo ay introduction lamang doon sa ating mahabang pag-aaral na siguro mga 2 linggo natin pag-aaralan o mga 4 na linggo natin pag-aaralan ang Trinity. Pero kasama na doon yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. So dito nakita natin the Trinity, the doctrine of Trinity, naging malaking issue rin siya. No? Kahit noon pa man, sa panahon ng unang mga Kristiyano, nagiging issue siya. Kasi until now, nagiging issue pa rin. Kasi alam natin, maraming churches hindi tinatanggap ang doctrine of Trinity. Naalala ko po minsan ako po ay nandoon sa isang, di ko alam kung pinag-aaralan po yung cults and occults, and ang assignment po namin ay maghanap kami ng cults. And one time, nakita ko ng isang church. So, na-curious lang ako. Maganda yung pangalan ng church kasi yung umpisa may Jesus. But behind that, in my mind, kasi nakikita ko sila sumasamba, parang kakaiba. So, naghanap ako ng isang member ng church na yon. And sakto naman, kakilala ko din yung member ng church na yon na interview ko. So, tinanong ko siya, sino po sa inyo yung Father? He is the Creator. So, tama naman. Para sa inyo po, sino si Jesus Christ? He is the Savior. So, ang Holy Spirit, yung tumama na doon sa dalawang iyon, nagtanong ako ng isa pa. And sanong po, naniniwala po ba kayo na si Jesus Christ at ang Father ay iisa o equal? Yun, so parang equal sila. Sabi niya po, I know. Mas low, syempre anak nga siya, di ba? Kaya mas lower yung authority niya kaysa doon sa Father. And then, kasi nga interview, hindi naman mo kailangan questionin, hindi mo kailangan makipagdebate sa kanya. So, kung tuloy-tuloy lang yung question, hindi mo kailangan i-profess yung faith mo sa kanya. Kasi nga, interview yung ginagawa mo. And then sabi ko, how about the Holy Spirit po? Ano po yung paniniwala niya tungkol sa banal na Espiritu? Ang Holy Spirit is like a wind, a power in the wind.
So, parang hindi sila naniniwala that Holy Spirit is a God, a member of the Godhead, a person in the Godhead. So, kaya po sa atin bilang mga manampalataya, napakahalaga noong doktrinang ito. No? Hindi lang siya parang isang doktrina na babaliwalain natin dahil sabihin, hindi ko naman masyadong maintindihan, wag na nating intindihan. But as a Christian, napakahalaga ng doktrinang ito dahil kahit ito nagko-contribute sa paglakas ng ating pananampalataya, no? Kahit ito nagko-contribute sa buhay spiritual natin. So lahat ito, walang part ng doktrinang ating paniniwalaan ang sasabihin natin, hindi naman mahalaga yan. No? Kasi nga, as a Christian, ang ating isa sa pinakalayunin ng buhay natin ay lubusan nating makilala ang ating Panginoon na siyang ating manlilikha, ang ating gabay, ating manlikha, ating tagapagligtas at siyang ating gabay. Sa hapon pong ito, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon para sa araling ito, naway magdagdag ito sa karunungan at kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo na siyang patuloy na gabay, siyang Diyos na aming patnubay, Diyos na tagapagligtas at siya ring manlilikha. Salamat po dahil sa kabila ng maraming persecution, sa kabila ng maraming hindi naniniwala sa doktrinang ito, patuloy naming pinaniniwalaan sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagpahayag nito. Kaya po, patuloy naming pinasasalamatan ikaw, O Diyos, na siya nagbibigay sa amin ng mas malalim ng pag-unawa patungkol sa bagay nito. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.